Good day! You're listening to JA1K Top Podcast. We pray that this message will bring encouragement and enlightenment to your soul. For more updates, you may visit us at JA1K Top Facebook. Here's your message for today. Praise the Lord! Parang bitin yung Parang bitin yung ating praise, no? Kasi parang sarap pagpuri kay Lord pagka ganito ang panahon. Sige, tayo pa tayong lahat. Tayo po tayong lahat. Hallelujah! Glory! Glory to you, Jesus! Oh, hallelujah! Glory! Holy! Holy Jesus! Sige, malakas na palakpak para sa Lord! Hallelujah! Lord! Jesus! Jesus! You are holy! Holy! King of kings! Lord of Lord! Oh, glory! 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 Jesus! Holy! 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 Marapat-dapat kang purihin, Panginoon! Marapat-dapat kang sambahin dahil ikaw ay walang katulad! Napakabuti mo! Oh, holy! Hallelujah! Hallelujah! Jesus! Bigyan tayo ng malakas na hallelujah! 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 Jesus! 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 Hallelujah! Glory! 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 Glory to you, God! Hallelujah! Hallelujah! Father God, napakabuti mong tunay sa aming buhay. Sadya nga po, Panginoon, na wala kang katulad. Di ka nagbabago, O Lord. Dahil ikaw ang unang pumili sa amin, Panginoon. Kahit di kami karapat-dapat, O Lord, nariyan ka para sa amin. Thank you so much, Lord, sa napakagandang araw na pinagkaloob mo sa amin, na malaya kaming makapaglingkod sa iyo, Panginoon, na kami may kalayaan at kagalakan na nagmumula sa iyo. Salamat, O God, at sa Ama, sa pagtuturo kong ito, wala akong magagawa, Panginoon. Ikaw ang aking teacher, O Lord. Ikaw ang aking guro. Kaya, Ama, hindi mo ako papahayain sa oras na ito, sapagkat ikaw ang aking Ama na nasa langit. Thank you so much, Lord, sa anointing. Thank you so much, Lord. At ikaw lamang pa umataas sa aking buhay at sa aming buhay na lahat na nandito. Thank you, Lord God. In Jesus' name, amen, amen. Sige pa, makakapuna po ang lahat. Sensya na po kayo. Talagang grabe ang presence ni Lord. Ganyan talaga pagka nararanasan mo yung presensya ng Panginoon, talagang napapaiyak ka sa gala. Amen po ba? Sige po, sabihin mo natin ang Luke 4:18-19. Because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord, our Jesus, the Anointed One. Amen? Sige po. Ang ating pong title sa umagang ito ay A Follow to Leader, o Huwarang Pamumuhay. Amen? Sabi po sa ating text, Tito 2 verse 7, sa lahat ng paraan, magpakita ka ng magandang halimbawa. Maging tapat ka sa iyong pagtuturo at huwag itong ariing biro. Alam niyo po, sa lahat ng leader, hindi ganun kadaling maging leader. Amen po ba sa mga leader? Kasi yung mga leader talaga unang tinitingnan. Amen? Kaya dapat maging magandang halimbawa tayo. Amen po ba? Sa isang leader po, hindi lamang salita. Hindi puro salita po lamang ang leader. Ang tamang sinasabi mo ay ipamuhay mo bilang leader. Amen? Kasi mamaya, leader ka, nagsasabi ka sa nasasakupan mo, dapat hindi ganito. Dapat ganyan ang gawin mo. Hindi tama yan. Dapat ganito. Pero ikaw naman mismo na leader, hindi mo ginagawa. Hindi mo daw ipinamumuhay ang sinasabi mo. Hindi ka masasabing leader. Amen po ba? Kaya sabihin mo sa katabi mo,
pag sinabi mo, dapat ginagawa mo din. Amen. Ang leader daw po na hindi kayang gawin at ipamuhay ang kanyang sinasabing, ang mga pangaral po niya, ay parang nawawalang boses sa karimlan o kahuyan na naaagos sa ilog na walang patutunguhan. Para daw pong nawawalang boses. Yung nagsasalita ka, pero wala lumalabas. Parang ganito. Sasalita ka daw ng ganun, parang walang boses. Ganun daw yung isang leader na kapag mismong sinasabi niya, hindi niya ipinamumuhay. Para daw walang boses. Amen po ba? At ang sabi, maging tapat ka sa iyong pagtuturo at huwag ariing biro. Dapat maging tapat ka. Amen? Napaka-importante po yung katapatan. Amen? Next po. Yan. Battle of integrity. Coke at saka Pepsi. Nagsusuntukan sila. Amen? Nagsusuntukan sila. Bakit kaya? May kwento po kasi yan eh. Ang Coke po at saka ang Pepsi, sila po ang pinakamatagal na magkalaban sa industriya po ng soda. One time po, noong 2006, dapat matatalo na ng Pepsi ang cola. Pero hindi po yun natuloy. Kasi po, may umalis na na trabahador doon sa cola. Tapos yung umalis na yon, lumapit siya sa Pepsi. Gusto niyang ibenta yung mga produkto, yung mga ingredients. Gusto niyang ibenta. Ibebenta niya yan sa halagang $1.5 million kapalit ng produkto na yon. Pero alam niyo po, yung Pepsi, naging tapat siya. Hindi siya nasilaw dun sa kikitain niya. Ang ginawa po ng Pepsi, nagpatawag siya ng NBI. Tapos nahuli po yung mga tao na yun na gustong magbenta. Ano po yung punto dito? Yung Pepsi, naging tapat siya. Hindi niya tiningnan kung ano yung kikitain niya. Tiningnan niya, pinahalagahan niya at iningatan niya yung integridad niya. Yung integridad ng kanilang Pepsi, ng kanilang pangalan. Amen po ba? Kaya minsan, alam niyo po, kaya tingnan niyo naman po ngayon, di ba? Kahit na hindi na number 1 yung Pepsi, sa biyaya naman po ng Lord ay nananatili pa rin. Meron pa rin yung Pepsi hanggang ngayon. Hindi nawawala. Amen po ba? Kaya minsan po sa ating buhay, talagang kailangan mong manindigan. Kailangan mo talaga maging tapat ka sa ating buhay. Minsan talagang may mga darating na pagsubok sa iyo, may mga i-offer sa iyo. Halimbawa po, yung mga mayor, yung mga ganon, yung mga kandidato, mga kandidato. Minsan meron silang mga bagay talaga na may ino-offer sa kanila na hindi talaga kalooban ng Panginoon. Pero, syempre hanggang saan ba? At sa ating mga buhay, bilang tayo ay mga Kristiyano, marami talaga mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Kaya lang, ang tanong, hanggang kailan tayo maninindigan? Iingatan natin yung integridad natin. Amen? Alam niyo po, ang Pepsi lang yun Pepsi lang ang pangalan niya. Iningatan po nila yung pangalan nila. Paano pa kaya tayo? Tayo na mga Kristiyano, na ang ginagawa po nating model ay ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya dapat, ingatan natin yung integridad natin, yung katapatan natin nandoon. Sabi nga sa ating title, Huwaran ng Pamumuhay. Sabi mo sa katabi mo, Huwaran ng Pamumuhay. At ang sabi po, meron po akong siningit dyan na verse Bes, kaya lang wala dyan Ito ay nasa okay lang, basahin ko na lang. Nasa Kawikaan 22 verse 1, ang sabi dito, mas mabuting piliin ang malinis na pangalan kaysa pilak at ginto o anumang kayamanan. Amen? Mas mabuti daw pong piliin kasi kahit na makamtan mo ang kasikatan sa buong mundo, kahit na maging sikat ka, pero kakilala ka naman dahil nandaraya ka, dahil hindi ka tapat, sinungaling kang tao, wala din daw po. Kailangan,
kahit ano man ang maging tayo mo sa buhay mo, dapat, minsan nga kapag may mga kapitbahay kami, sabihin nun, alam mo, nakakatuwa yung pamilya na yan. Kasi kahit na ganyan yung buhay nila, nakakatuwa sila, napakatapat nila, napakabubuti nilang tao. Amen? Mas mabuting makilala ka sa ganun no? Kaysa makikilala ka. Yan naman, kaya naman yan yumaman kasi, ano yan drug lord yan ganyan yan di ba? May mga ganon. Di ba kakilala ka? Halimbawa, sabihin na kapatid, saan po ba ang bahay dito ni Mario de Guzman? Sasabihin, siyempre sasabihin ng mga kapatid na ituturo kasi kilala naman natin si Kuya Mario, di ba? Sasabihin, doon po. Yung taong yan, napakabuti talagang taong yan. Magbenta kayo ng mga mamahalin dyan, bibili. Kahit binibili niyan, no? Magbenta kayo ng dyan, bibili niyan. Ganun siyang tumulong sa Lord, no? Pag sinabi, hindi, yung taong yan, pag nilapitan mo, hindi ka mapapahiya. Alam mo ba, kahit yung mga pulubi, pinapaliguan yan. Di ba? Magandang yung makikilala ka sa ganung paraan. Amen? Kaysa naman makikilala ka na si Felipe Puyot. Peace. Kuya Mong, joke lang to. Si Felipe Puyot, doon ang ba? Huwag ka pupunta doon. Kagantuhan ka doon. Cut. Hindi Naku, huwag ka pupunta doon. Kasi sinungaling yun. Sa 10 sinabi nun, isang walang tama. Tunay na. Walang tama pala. 10, 11 lahat walang tama. Hindi. Kilala ko yan si Kuya Mong. Si Kuya Mong, napakatapat na tao niyan. Lalo na sa Panginoon. Amen po ba? Kaya mas maganda yung makilala ka bilang ikaw ay matapat at magandang huwaran ng kapwa mo. Amen? At next, sabi sa Kawikaan 10 verse 9, ang namumuhay ng tapat ay pinaghaharian ng kapayapaan, ngunit ang may likong landas ay malalantad balang araw. Tingnan niyo po yung Pepsi. Hindi nila tinignan kung ano yung kikitain nila. Sila ay namuhay ng tapat. Amen? Kaya naman po ngayon, sila ay may kapayapaan. Amen? Hindi sila nangangamba na, kasi kaya lang kami nag-number 1 kasi nandaya kami. Hindi, wala. Nagkaroon sila ng kapayapaan. At ang sabi, ngunit ang may likong landas ay malalantad balang araw. Kaya tatandaan po natin, walang lihim na hindi nabubulgar. Yan. Kaya minsan, may ginagawa kang hindi maganda, hindi alam ng mga kasama mo, hindi alam ng mga kamag-anak mo o kapamilya mo. Pero kapatid, tandaan po natin, sa Diyos, walang nalilihim, lahat lantad. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, walang lihim na hindi nabubulgar. Amen? At ang sabi next? Yan. Ano daw ang model? Ano daw po ang model? Ang model, ito ay isang sistema na ginagamit at maaaring gayahin ng tao upang makamit ang isang resulta. Sistema. Pag sinabi pong sistema, kagaya po ng G12 namin ni Pastor, ito po ay isang sistema. Amen po ba? Isang organisasyon o samahan na talagang matatawag natin na sistema. Amen po ba? Kasi, ang isang organisasyon daw po o sistema na walang sistema ay napakagulo. Ano po ano? At wala daw pong mararating. Pero kapag ang isang organisasyon na may sistema, tiyak, may mararating. Amen po ba? Katulad po ng ating G12, ang sistema po natin, focus na lalong mapalapit sa Lord. Amen po ba sa ating mga G12? At ang ating pong focus ay maghakot ng maraming kaluluwa. Amen po ba? Kaya meron tayong mentor at meron din tayong mine-mentor. Amen po? Ibig sabihin, nagmo-model ka at may gumagaya sa'yo. Amen po ba? Hindi yung model na model, ibang model yung sinasabi ko Nagmo-model ka para kay Jesus. Amen? At ano daw po ang model?
Mula sa salitang tupos, na ibig sabihin ay huwaran. Hindi po tipos ha. Ang liwanag po dito, tupos. Sabi mo sa katabi mo, tupos. Amen. Ang tupos daw po, ang sinabi pong tupos dito ay ang huwaran, meaning ay pattern o pagtutularan. Tupos po, huwaran yun. Ibig sabihin yun ay pattern o pagtutularan. Kaya tayo po ay dapat maging maganda talagang pagtularan. Amen po ba? Question. Ikaw ba ay mabuting huwaran sa mga taong nakapalibot sa'yo? Amen? Ba't parang walang sumasagot no sinabi kong question? Ikaw ba ay magandang huwaran sa mga nakapaligid sa'yo? Amen? Sino po dito magandang huwaran? Amen. Lahat po tayo dito magandang huwaran. Amen? At ang sabi, ano ang model? Huwaran, alinsunod kung paano gagawin ng isang bagay. Lagi po dito sinasabi talaga yung huwaran. Ano? Huwaran. Dapat talaga tapat tayo. Ayan na naman tayo. Tapat, dapat. Tapat, dapat. Dapat, tapat. Hindi na tayo naalis dyan, no? Laging dapat tapat, dapat. Amen po ba? At ang sabi, next. Yan, pagiging huwaran. Pagiging huwaran. Hindi magiging matagumpay sa pagtuturo ang isang mananampalataya kung hindi niya kayang magtagumpay sa pakikitungo sa pangangaral. Totoo lang naman po, ang kalaban lang talaga naman natin yung ating sarili. Amen? Kasi alam niyo po talaga, napakahirap tanggihan ng sarili. Pero alam niyo, sa biyaya naman talaga ng Lord, talaga naman binibiyayaan tayo na tanggihan. Kaya lagi tayo po hihingi ng biyaya na matagyan na ating sarili. Kapag napagtagumpayan mo ang sarili mo, saka ka lang pwedeng maging pagpapala sa iba. Amen? Kaya dapat pagtagumpayan mo muna yung sarili mo bago ka maging pagpapala sa iba. Kasi baka mamaya nagsasabi ka, pero sa sarili mo wala din naman. Ayusin mo muna yung sarili mo. Amen po? Sabi mo sa katabi mo, ayusin mo yung sarili mo. Baka naman nagtuturo ka ng giving, tas ikaw di ka nagtatites. Yan. Tuturo ka ng giving, magbigay ka, bigyan mo si kapatid, ganyan. I-bless mo siya. Pero pagdating naman sa church, pagdating na ng giving, wala na, hindi na nagtatites. Amen? Ang tawag daw po ng Bible doon, magnanakaw. Magnanakaw. Ang sabi po sa Roma 2:21, nagtuturo ka sa iba, bakit di mo turuan ang iyong sarili? Nangangaral ka laban sa magnanakaw, bakit ka nagnanakaw? Amen? Kaya bilang mga Kristiyano po, dapat nagtatites tayo. Amen po ba? Kapag di ka nagtatites, sabi ko nga kanina, ang tawag doon ng Bible, magnanakaw. Hindi po ako may sabi noon. Sige nga, tanungin mo ang katabi mo, magnanakaw ka ba? Sige, tanungin mo ang katabi mo, magnanakaw ka ba? Magnanakaw ka ba o model? Para meron ako narinig sa likod, sabi niya, ako po, model na magnanakaw. Pero wala dito noon, amen? Kasi, lahat ng kaharap ko ngayon, model ng katapatan. Amen po ba? Sige, palakpak para sa Diyos! Kaya po lahat tayo mamaya, magtatites, tatayong lahat. Amen po ba? Ba't parang kumunti ang amen? Nung sinabi ko lahat tayo tatayo mamaya para sa tithes. Amen? Alam niyo po minsan napapansin niyo bakit namin lagi tinuturo tong pagta-tithes? Kasi ayaw namin kayong nakawan. Ayaw namin kayong mawalan ng blessing. Kasi hindi naman kami yung nagsabi nito na magbigay ka, na ibigay ang ika-10. Si Lord, ang Bible may sabi nito. At hindi po sa amin napupunta ni Pastor ang mga binibigay ninyo. Amen? Talagang marami lang pong blessing na dumarating sa aming buhay. Yan, kita nyo naman. Biyaya lahat yan, Lord. Ganyan, pag naglilingkod ka sa Lord, pag nagtatapat ka sa Lord, hindi ka pinagkukulang. Amen po ba? Kaya minsan tinuturo namin lagi yan. Kasi
yun talaga ang kalooban ng Lord. Yung tayo ay magbigay sa Kanya. Kasi yun naman ay talagang para sa Kanya, hindi para sa atin. Amen po ba? At sabi, pagiging huwaran, kailangan ang katapatan sa pananalita upang maging huwaran ng integridad. Yan. Kapag leader ka, una ka talagang tuturuan at una kang matututo. Amen po ba sa mga leader? Kaya napakahalaga po ng salitang palabra de honor. Yan. Dapat may isang salita daw. Dapat pag sinabi mo, sinabi mo. Pagka nag-utos ka, talagang gagawin mo. Amen? Kasi baka mamaya, leader ka, sasabihin mo sa kinasasakupan mo, sige mamaya may meeting tayo ha, ganito, sharp, 8 o'clock. Tapos ikaw naman dumating ka 8:30. Diba? Dapat maging magandang huwaran. Pag sinabi mo, sinabi mo. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, pag ikaw may sinabi ka, tuparin mo, gawin mo. Amen? At ang sabi sa 1 Thessalonica 2 verse 10, saksi namin kayo at gayon din ang Diyos na kami ay tapat, mabuti at ganap na pakikitungo sa inyo na mga sumasampalataya. Kaya tinan nyo, napakatindi yung maging tapat ka kahit sa sinasabi mo. Kasi bakit? Saksi. Alam niyo po kung sino ang saksi bukod sa inyong lahat? Ang number 1 natin saksi ang Diyos. Amen? Kaya dapat ikaw maging tapat ka. Kaya minsan, nagsasalita ka sa iba, pero sa sarili mo parang hindi ka totoo. Hindi alam ng taong kaharap mo, pero ng Diyos alam. Wala tayong malilihim sa harapan ng Diyos. Kahit nga mga bilang ng buhok natin, alam niyan lahat eh. Diba? Amen po ba? Ang sabi sa pagiging huwaran, ang pagtupad sa pangako ay nagbubunga ng integridad. Yan. The Word of God is the final authority. Amen? Dapat alam ng leader yan, kahit anong mangyari, ilalaban mo ang katotohanan. Kahit pa ang kapalit nito ay ang sarili mong buhay. Papayag ba tayo doon lahat? Kahit daw ang kapalit nito, ang sarili nating buhay, dapat lalaban natin ang ating integrity, ang ating katapatan. Payag po ba tayo lahat doon? Kahit ang kapalit nito ay sarili nating buhay? Amen. Katulad po ng mga alagad po ng ating Panginoong Jesucristo, at ang ating pong Panginoong Jesucristo, talagang nakita naman po natin na talagang sila'y nanindigan hanggang sa huli. At sa panindigan po yun, talagang sila ay naging tapat para sa Panginoon. Amen po ba? Kaya question, hanggang saan mo kayang ipaglaban ang katotohanan? Yan. Hanggang saan mo daw kayang ipaglaban? Baka mamaya, yan, tulad yan, umuulan lang eh. Di ka na makapag-church. Ano yun? Sabi nga, asin daw. Umuulan po, baka kami ay malusaw. Diba? Baka mamaya, dahil lang dun umuulan, di ka na makapag-church. Amen? Baka kapag may 1 million ka na, di ka na makapag-tithes. Pero pag may 100 ka, nangungunang-una ka pa. Kasi 100, magkano 100 ng tithes? Isa na. 10, 10. Bigay ka agad. Pero pag binigyan ka ni Lord ng 1 million, giisip ka pa, sasabihin mo pa, linggo ngayon, hindi ako sa bangko. Hindi ako nakakuha. Hindi ako nakapag-withdraw ng ATM, nakalimutan ko. Dami-dami mo nang sinasabi. Amen? Mamaya sabihin ni Lord sa'yo, anak, di na kita bibigyan ng 1 million. 100 na lang. Kasi pag 100, nagtatides ka, pero pag 1 million, hindi. Amen? Baka kaunting pang-aasar lang ng ka-classmate mo eh. Hoy? Bible. Born again. Uy, hallelujah! Born again, hallelujah! Sabihin sa'yo ng mga classmate mo, pati ng mga ka-office mate mo, mga kaibigan mo, kamag-anak mo. Yan sabihin na naman ng kamag-anak mo, ayan na naman si Bibol. Hallelujah, hallelujah! Tapos pag nagdadaan ka, hallelujah, praise the Lord! Diba? Sabihin naman natin, amen. Amen. Diba? Bakit? Hanggang saan nga daw po tayo maninindigan eh? Hanggang kailan tayo maninindigan? Amen? Kaya napaka-importante po, tayo ay maging tapat, maging magandang huwaran tayo, kahit sa anumang aspeto ng ating buhay. Kahit anumang po ang katayuan natin sa ating buhay, dapat tayo ay maging tapat. Sabi mo sa katabi mo, maging magandang huwaran ka.
Amen? At ang sabi sa 1 Timothy 4:16, pakibalik po doon, Cherbes. 4:16, mag-ingat ka sa iyong pagkilos at pagtuturo. Patuloy mong isagawa ang mga bagay na ito upang maligtas ka pati ang mga nakikinig sa iyo. Sa totohanan lang po, ayon sa kasabihan, maaring tayo lamang pong binabasa ng Biblia. Amen? Maaring tayo lamang po ang Biblia na kanilang binabasa. Lalo na po tayo, mga Christian. Diba? Baka naman sabihin mo kasi tayo nga binabasa, diba? Baka mamaya sabihin mo niya sa mga kasama mo, sa mga katabi mo, Kristiyano ako, born again ako. Sinasabi mo pa ngayon, pinapangalangandakan mo pa. Mamaya sabihin sa'yo nung kausap mo, talaga? Di halata. Sabihin sa'yo ganun. Diba? Sabihin mo sa kanila, alam mo, since birth, born again ako. Tatay ko nga, pastor Sabihin sa'yo ng kausap mo, talaga? Kala ko kahapon ka lang na born again. Diba? May mga gano'n na hindi mo na kailangan pampangalandakan na Kristiyano ka, na born again ka. Amen? Kapag ikaw nakikita sa'yo, na ikaw ay namumuhay bilang magandang huwaran, ikaw ay nagtatapat, iniingatan mo yung integridad mo, kahit na hindi ka magsalita, makakaakay ka. Amen po ba? Alam niyo po sa amin noon, sa pamilya namin noon, yan, nandyan po yung aking kapatid, hindi talaga ako nag-share. Kasi, kaya hindi ako nag-share, nahihiya ako. Dahil grabe po talaga kasi ako noon Kaya, hindi ako nag-share. Pero, ginagawa namin ni Pastor, pinamumuhay namin yung kalooban ng Panginoon. Pag-ano, napipray kami, hawak kamay, pagkakain. Talagang ibang-iba noon sa ngayon. Pero alam niyo po, sa biyaya ng Lord, yun nga sinasabi ko sa inyo, kahit hindi ka mag-share, magugulat ka, sila na ang magpapatotoo sa iyo na grabe itong kapatid kong ito, grabe itong anak kong ito, ang laki ng binago ng Lord sa kanya. Amen? Kaya ikaw, kahit di ka mag-share, ipamuhay mo lang yung katapatan, yung integridad mo, magiging magandang halimbawa ka na, magiging magandang huwaran ka na. Amen po ba? At ang sabi, next, paano maging model? Yan. Paano daw po maging model? May mga requirements po kapag naging model ka. Kailangan 5'5", 22 ang bewang, magaling kang rumampa. Alam niyo, yun yung pangarap ko dati. Ganun, model. Pangarap ko yan dati, kaya lang magsak ako kasi hindi ako pwede sa height. Pero natutuwa pa rin ako ngayon. No? Kasi hindi naman yan yung sinasabi nating model. Ngayon, model naman ako para sa Panginoon. Amen? Kaya yung iba, amen. Sige, palakpak. Kaya yung iba na gustong mag-model at hindi nakapasa, kayo mawawala ng pag-asa, katulad ko. Pwede pa tayong mag-model. Mas matindi pa ang ating audience, si Lord. Amen? Ang sabihin sa'yo ni Lord, galing-galing talaga nitong aking anak na ito. Ano? Amen? Sabi, paano maging model? Sa pagtupad ng ating mga binitawang salita. Katulad nga po na sinabi ko kanina, palabra de honor. Dapat pag sinabi mo, sinabi mo. Ang sabi po sa Zacarias 8:16-17, ganito ang dapat ninyong gawin. Katotohanan lamang ang sasabihin ninyo sa isa't isa. Pairalin ninyo ang katarungan at pananatilihin ang kapayapaan. Huwag kayong magbabalak ng masama laban sa inyong kapwa at huwag magsisinungaling sapagkat nasusuklam na ako sa mga ito. Amen po ba? Napakalinaw po ng salita ng Diyos. Ang sabi po, tayo ay maging tapat. At sabi doon, kung may mga binabalak yan yung mga iba dyan, huwag nang tumuloy. At nasusuklam daw ang Panginoon. At ang sabi, paano maging model? Sa pagpapahalaga sa integridad, higit pa sa kayamanan, sapagkat ito ang mag-iingat sa atin. Sa atin. Grabe, no? Kailangan daw higit pa sa kayamanan. Kaya napaka-importante po ng ating integridad. Amen? Ang mabuting huwaran po na dapat nating tularan, di yung sumikat ka o yumaman ka dahil sa pandaraya, sabi ko nga po kanina. Kundi yung may paninindigan ka kung ano ang tama. Siya'y tapat at taong may integridad. Amen po? Kaya, sabi ko nga po kanina, hindi naman
mahalaga kung ano yung katayuan mo. Ang importante yung tapat ka. Amen. Alam niyo ako dati meron po kaming nakasama ni Pastor Jamil. Kasi po dati nagtitinda kami. Nakakatuwa yung bata na yun. Grabing napakatapat niya. Kahit piso, hindi mo siya masusubukan. Alam niyo, pag umuwi siya dun sa bahay nila, tapos binibigyan namin siya ng pamasahe, tapos nalilibre siya, alam niyo, kinabukasan, sinusoli pa niya sa amin yung 10 pisong pamasahe niya. Diba? Yung sa ganung paraan, yung masusubukan mo yung isang tao, diba? Kahit sa maliit na halaga, nagtatapat siya. Diba? Kasi minsan, talagang napaka-importante yung pagiging tapat ka eh. Dahil pag alam nila, pag ikaw tapat ka, kahit saan ka pumunta, natutuwa sila. Pero pag alam nila ikaw di ka tapat, pag nakikita ka nila, nagtatago na sila. Amen? Kaya dapat ikaw maging tapat, maging magandang huwaran. Amen po ba? At ang sabi, paano maging model? Sa pantay at tapat na pakikitungo sa bawat kapwa. Yan. Baka mamaya meron kang kapatid, napakayaman, grabe mong asikasuhin. Tapos meron kang isang kapatid, walang-wala, kulang na lang, pati bintana nyo, pati mga butas nyo, pag nakikita na, pati butas ng bahay nyo, takpan ninyo para hindi lang sila makita. Amen? Dapat daw maging pantay. Hindi natin titingnan kung ano yung katayuan ng ating kapatid, dapat pantay-pantay. Amen po ba? Ang ating pastor po, sa biyaya ng Lord, sa ating lahat, pantay-pantay ang pagtingin niya. Amen? Yun po ay dahil din sa biyaya ng Panginoon. Amen? Ang Panginoong Jesucristo nga po, wala siyang tinangi eh. Tayo pa kaya? Lahat sa Kanya, pantay-pantay. Kaya kahit mayaman ka man, ano man ang katayuan mo, pantay-pantay. Ano man ang tinapos mo, ano man, wala man, pantay-pantay pa rin ang pagtingin sa'yo ng Panginoon. Amen po ba? At sabi sa Kawikaan 16:11-13, ang nais ni Yahweh ay tamang timbangan at sa negosyo ay katapatan. Ayan na, sa mga naghahanap buhay ay mga timbangan. Maging tama daw. Huwag kayong mandaraya, ha? Dapat laging tapat. Amen? Di dapat tulutan ng isang hari ang gawang kasamaan pagkat ang katatagan ng pamumuhay ay nasa katarungan. Amen? Sabi, paano maging model? Ang nais pakinggan ng hari ang katotohanan at ang nagsasabi nito ay kanyang kinalulugdan. Yan na last na to, bes. Last na to. Ang nais pakinggan. Ito na yung last. Ang pakinggan ng hari ay ang katotohanan at ang nagsasabi nito ay kanyang kinalulugdan. Tignan nyo po. Ang sabi dito, pag ikaw nagtatapat ka, may nakikinggan ka ng Panginoon. Amen? Kaya kahit sa ating mga kapwa, pag ikaw maging tapat ka, bakit hindi kanya kayang pakinggan? Amen? Kasi nakikita naman sa iyo yung pagiging tapat mo eh. Amen? Sa paninindigan sa katotohanan ng kasulatan. Yan. Sa paninindigan daw po ng katotohanan. Tayo po bilang mga Kristiyano, alam na natin yung katotohanan. Amen po? Kaya kapag may nag-offer sa iyo, alam mo na ang katotohanan, lalo na kapag hindi tama, iwas na. Amen? Maging tapat ka, ingatan mo yung integridad mo. Amen? Lalo na sa bahay, di ba? Dapat maging magandang pamumuhay ka talaga. Sasabihin mo sa anak mo, wag mong gagawin yan, wag mong gagawin to, pero ikaw naman ginagawa mo, di ba? Dapat lagi tayong tapat. Sabi sa awit 7:88, sa lahat ng mga bayan, ikaw ang hukom na dakila, humatol ka sa panig ko sapagkat ako'y taong tapat. Kaya, napaka-importante po ng tayo ay tapat. Amen? Lagi po sinasabi yung tapat. Tapat, dapat. Dapat, tapat. Bakit? Kasi pag ikaw tapat, makikita sa'yo bilang leader yung pamumuhay. Magiging apalo. Pagiging a model to follow ka. Amen po ba? At alam niyo po, wala naman tayong ibang makikitang talagang pwede nating gayahin. Na talagang hindi tayo mabibigo. Wala pong iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Siya lang po talaga ang dapat nating gayahin at talagang humingi tayo ng biyaya sa Lord na maging kawangis niya tayo. Amen? Sige po, tayo po lahat ay tumayo. Hallelujah.